A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to enable and use the teleprompter in PowerPoint. In this teleprompter, it allows you to read your lines quickly and without mistake, and to keep eye contact with your audience while presenting. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Sa pag-activate ng ating teleprompter sa Microsoft PowerPoint, ang unang-una nating gagawin ay mag-create tayo ng script for our every slide. So in this presentation, gumawa akong sample script dito sa Microsoft Word, okay? So para gamitin natin doon sa ating PowerPoint presentation. Sa slide 1, mayroon na akong nagawang introduction na ilagay ko na siya. And itong sample text na ito, ilalagay ko siya sa slide 2 for example. And this is itong column na ito yung gagamitin ko for slide 3. And this is slide 4. This will be slide 5, slide 6, slide 7. Remember, hindi ito related doon sa PowerPoint presentation natin. This is only an example dahil ipapakita ko lang sa inyo kung paano gagamitin at paano i-activate ang ating teleprompter dito sa PowerPoint presentation. So punta tayo ngayon sa ating PowerPoint presentation. And in this presentation, nakapag-download na ako ng sample presentation sa internet. And lalagyan na lang natin siya ng script later on. Okay? So this will be our slide 1. So may nilagay na akong introduction dito. Mamaya makikita nyo. This will be slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and slide number 13. So lahat siya lalagyan natin. Okay? Now, so balik tayo sa presentation number 1. To activate your teleprompter, una lalagyan muna natin siya ng script. Paano ba natin siya lalagyan ng script? Para malagyan natin ng script ang ating presentation, every slide, we need to activate our script notes. Okay? So ang script notes, dito natin siya makikita sa baba. Itong notes na ito yung script notes natin. So, i-activate nyo lang yan by clicking that one at nandito na ang script natin. So, ito yung sinasabi kong introduction sa aking ginawa dito sa slide number 1. Pag pumunta ako sa slide number 2, kung mapapansin nyo, wala pa akong notes. So, kukopyahin natin dito sa Microsoft Word na ginawa natin na sample by pressing Ctrl-C. Then, balik ako sa PowerPoint. Then, paste ko dyan sa slide 2. Sa slide 3 naman tayo. Into Word. Copy ko ulit ito sa Word. Ctrl-C. Paste ko siya dito. Slide number 4. Balik ako ulit sa Word para mabilis ang ating presentation. Hindi natatagal na gagawa pa tayo ng script. So, punta ako sa slide 5. Balik ako ulit sa Word. Kopyahin ko siya and paste ko ulit siya dito. Then slide 6 na ako, balik ako ulit, copy, then paste ko siya dito, and slide number 7, the last slide, copy and paste ko siya dito. Then slide 8, mapapansin nyo mayroon ng laman yan, nilagyan ko na. So ginawa ko lang yon para at least alam nyo kung paano siya ilalagay. Kapag nag-present kayo sa inyong mga audience, hindi nila nababasa itong script. Kung magpe-present kayo ng ganito, syempre mababasa nila. Pero pag gagamitan nyo ang
teleprompter or i-present nyo siya ng slideshow, hindi na nila mababasa yung script, no? Escape ko muna. Ngayon, paano ba natin gagamitin ang teleprompter? Samantalang pag napansin nyo, pag nag-slideshow tayo, wala yung script dito, di ba? Wala rin yung ating teleprompter. So paano siya i-activate? Madali lang po, mga kaibigan. Ang gagawin nyo lang po, i-click nyo lang po dito sa taas, may mapapansin kayo ritong record. So i-click lang po natin yung record and automatically naka-slideshow na po kayo sa inyong mga audience. And the teleprompter nandito sa taas. Ito yung script natin. Okay? So yan yung script. Ito yung scroll natin, yung speed ng ating teleprompter. Okay? Kung hindi nyo nakikita yan, ito ho yun. I-click nyo lang to para ma-enable ang ating auto scroll para lumabas yung speed. So ito makokontrol natin kung gaano kabilis yung ating teleprompter, yung script na ginawa natin. Then kapag nag-start na kayo ng salita, i-play nyo lang po yan. Gaya nyan. And automatic mababasa natin siya. Okay, pause ko muna, ibalik ko dun sa una. Ngayon, next, bago tayo mag-play mamaya, mag-start, i-introduce ko muna sa inyong teleprompter. Itong record na ito, if you want to record your presentation or kung magre-record lang kayo sa sarili nyo ng video, pwede nyong gamitin ito. Just click the recording. Okay? So kung gusto nyo i-edit pa, click nyo lang itong edit at babalik kayo dito sa presentation nyo. Okay? Kung tapos yun ang edit, magpe-present na kayo, click nyo lang ulit yung record at lalabas po yan. Now, ang control ng video nyo nandito, to turn on your camera, nandito ang microphone. If you want to turn off, click nyo lang yan, or turn on nyo para bumalik. Okay. Now, dito pwede nyo palakihan pa ang font na gusto nyo ito yung paliitin. Pero in this case, okay na sa akin yung ganyan kalaki ang font natin. Okay? Now, dito sa baba, ito ang slide control natin. Okay? So, ito yung previous, ito yung advanced for the next slide. Pwede nyo rin gamitin ng inyong mouse, inyong keyboard for left and right. Kung mapapansin nyo, nagkiklik ako ng right, nag-change siya ng slide, pati yung script natin dito sa taas, nagbabago din. Kasi, according doon sa pag-assign natin, yung script na yon. So, balik lang ako sa slide 1. Okay. Next presentation, ito ang laser pointer natin. Pwede natin gamitin to para mag-laser point habang nagbabasa tayo ng script. Pwede natin ituro kung ano yung gusto nating i-point sa ating mga audience. Okay, so next, this is our eraser. Ito yung pen natin. So ang pen, pwede tayong magsulat dito. Okay, kung anong gusto nating isulat or i-drawing. Okay, then we have our eraser, no? Then ito naman ang highlighter natin if you want to highlight this one. Okay, now itong kabila na ito, this is our color. So ito makakapagpili tayo kung anong kulay ang gagamitin natin para sa pen at sa ating highlighter. So if you want to red, yellow, o orange, yellow, etc. etc. So itong kulay lang ang available niya. Okay, so for example, yellow, i-highlight natin. Itong isa, pwede rin. Pag i-erase nyo, ganyan din siya. So let's say, let's highlight gamit ang kulay yellow, ganyan siya, ma-highlight natin siya. So halos wala rin. But in the presentation dun sa mga audience, kung anong kulay ang inassign natin, yun din ang luma-appear. Next, dito sa right side natin, makikita natin itong
options nito. Show background or blur background. So, focus lang natin sa show background. Ano? Kasi pag i-blur natin, blur din mapupunta dun sa mga audience. And this is the views. Sa views natin, makakapag-select tayo ng views. As of now, naka-teleprompter tayo. Pwede natin i-presenter view. Pag presenter view, naka-slide ganito. Okay? So, same procedure pa rin siya. Next slide. Arrow right for the next slide. Kaso dito, hindi nyo mapiplay ang ating teleprompter. So, all you have to do is scroll nyo lang siya hanggang sa matapos nyo. For example, babasahin ko lang, "Good morning everyone. Welcome to my sample presentation using PowerPoint teleprompter. This PowerPoint teleprompter is very helpful to everyone, especially if you are presenting a report, output, or presenting your lesson to your students." Okay? So, ganun lang siya. I-scroll down mo. Hindi gaya dito sa views ng teleprompter. Pag nag-start kayo, okay, i-play nyo lang ito at siya na ang mag-i-scroll para nakapag-focus tayo dito sa iba. Okay, gaya nito. Pag-click ko siya, "Good morning everyone. Welcome to my sample presentation using PowerPoint teleprompter. This PowerPoint teleprompter is very helpful to everyone, especially your presenting report, output." O, kung mabilis naman siya, pwede nyo siyang bagalan ng konti at ulitin nyo. Okay? So, pag-practicean nyo siya bago kayo mag-start. Ha? Kaya nyan. "Good morning everyone. Welcome to my sample presentation using PowerPoint teleprompter. This PowerPoint teleprompter is very helpful to everyone, especially if you're presenting a report, output, or presenting your lesson to your students." So, kung mapapansin nyo, medyo tumugma na tayo dun sa speed. Sa pagpapractice nyo, dyan nyo siya mapapansin. Kung masyadong mabilis naman siya, masyadong mahirap din magsalita. Okay? Mabilis din yung scroll ng ating teleprompter. Okay? So, next is our slide view. Pag kinlik mo ang slide view, balik dun sa normal slide view natin, dun sa standard. So, ganun lang pagpe-present natin dito. Kung gagamit tayo, the best natin is the teleprompter, or if you want, pwede rin natin gamitin ang presenter view at scroll na lang tayo. Kaso, pag nagsasalita kayo dito at ini-scroll nyo, paano nyo magagamit ang pointer kung sakaling nagsasalita pa kayo at nasa baba pa yung script nyo? Ano po? Ganun lang po kadali kung paano gamitin itong teleprompter na ito. So, na-activate na natin ang ating script notes followed by the teleprompter natin, nagawa na natin. So, napakadali at maayos natin ang ating pagpe-present. Hindi natin makakalimutan kung ano yung mga script na gusto nating sabihin. So, sana may natutunan kayo sa channel na ito. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.